Hello guys, good morning. Bali ko na, madaling araw na ng February 24. Alauna ng madaling araw. Ipapaliwanag lang natin kung paano natin nakuha yung trade natin dito sa may GBP JPY. Bali, ang ginawa natin dito guys, no? Hinintay muna natin na ma-sweep yung Asian high at saka yung daily high niya. Guys, ganun tayo mag-trade, no? Kumbaga, hinihintay natin na magkaroon ng liquidity bago tayo papasok. Saka, since ang strategy natin, liquidity plus breakout. Pagka-sweep dito sa may Asian high, hinihintay ko pa na ma-sweep itong daily high niya. Mapapansin guys, ito yung daily high niya. No? Bakit daily high yan? Kung bibili yung daily na time frame, makikita nyo dito, na-sweep niya. Yan, na-sweep niya. Ang ginawa natin dyan, naghintay tayo ng criteria, naghintay tayo ng confirmation na bababa na talaga yung market. Kung mapapansin, meron tayong trend line dito na uptrend. And guys, bali ang strategy natin, liquidity plus breakout. Yon. Ngayon, pagdating na pagka-break ng daily high niya, yan, nagkaroon siya ng isang criteria dito na yan, bali case of character siya dito guys, no? Nagbigay siya ng criteria kasi hindi ako pumasok dito kasi nga wala siyang confirmation. Kaya lumipad pa siya ng isa. Pagkalipad niya yan dito guys, no? Nagbigay ulit siya ng criteria, nagbigay siya ng case of character. Kung mapapansin niyo ito, case of character sa may 5 minutes niya. Tapos nagbigay ulit siya ng confirmation na bababa na talaga yung market. Ngayon, pagbaba niya dito, since strong support to guys, no, strong support to dito sa may daily breakout niya. Nisip ko, maaring tataas yung market, mag-bounce siya dito. Kaya pagbaba niya dito, tinignan ko, na-break niya yung trend line niya. Itong uptrend na trend line, na-break niya, nag-close candle pa nga ng isa eh. Kaso nga lang, pagka top niya dito sa may support niya guys, no, bigla siyang nagkaroon ng movement pataas. Buti sana kung nagkaroon siya ng dalawang candle, halimbawa sana ganito guys, no? Nagkaroon siya ng dalawang candle na close candle na ganyan, no? Dito sa may, yan, pagka-break niya ng trend line niya. Maaari tayong papasok pag pullback niya dito sa may trend line niya. Ang ginawa niya lang, isang close candle lang, tapos bumalik agad siya. Ngayon, may nakita tayong order block dito, valid order block. Bakit valid order block? Yan kasi meron siyang impulsive na isang candle sa sunod niya na impulsive na candle movement niya. So ibig sabihin meron siyang FB dyan, meron siyang order block dyan. Pinintay kong mag-top yung market dito, kaya dito tayo pumasok. Yan, pagkapasok, ang ginawa natin dito lang yung stop loss natin dito sa may taas niya para at least kung sakaling ma-break niya yan, maaring lilipad pa yung market. Kaso nga lang, wait lang. Pagka-tap niya sa may order block niya, bigla siyang bumaba agad. Ngayon, ang confirmation natin dito na isa, once na ma-break niya to, itong lower low niya, no, once na ma-break niya to, mas malaki yung chance talaga na bawa na yung market. Ngayon, bumaba siya ng isang beses, tapos tumaas ulit siya, nag-consolidate dito sa may order block niya. Alam kanina, lilipad na pero hindi, bumaba pa rin siya. Ngayon, pagka-break niya sa may trend line niya, nagkaroon siya ng 1, 2, 3, 4 na close candle. So, yun kanina, naisip ko na guys na talagang bawa na yung market kasi nga itong trend line niya talagang na-break na niya. Pero hindi pa doon yung tapos kasi nga kailangan nating ma-break itong lower low niya. Yan. Pagka top niya dito guys, no, kung mapapansin nyo, naglaro pa siya. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pa na candle, no? Na tag 5 minutes. Nasa kanya, nasa 25 minutes. Tapos bigla siyang tumas konti. Then bumulusok pababa. Yan. Nagkaroon na tayo ng close candle. Yan. Pagkaroon natin yan, kung ito na yung break of structure natin, bababa na talaga yung market dyan. Kasi kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng case of character sa taas, confirmation, bumaba, niliquidate niya to, tapos
na-break niya yung trend line natin, tapos na-break niya pa yung lower low natin. So, ibig sabihin, dalawa yung confirmation natin na bababa na talaga yung market. Pagka-break na dyan, bumaba siya ng konti, tapos tumaas ng konti, niliquidate niya lang to. Yan, ito. Tapos, kumuha siya ng, niliquidate niya to. Patayaw. Yan, niliquidate niya to. Tapos, kumuha siya ng, yan, tinap niya yung order block natin sa 1 minute dito. Pagka-tap niya ng order block natin sa 1 minute, yan, nagbigay na siya ng, kumbaga, meron na siyang impulsive movement pa, diretso na yan hanggang dito. Naglaro lang konti dito, tapos init na yung TP natin. So, ibig sabihin, yan, makikita nyo guys, no, nasa, yan, 5 RR, almost 50 pips yan. Almost 50 pips. Ang ginawa natin dito kaninang pagka natin dito yung market, nag-partial na tayo ng 50%. Yan, pagdating dito, nag-partial ulit tayo hanggat sa pagdating dito, nag-TP na. Ganun lang kasimple yung trade natin, guys. Kumbaga, liquidity, tapos breakout. Kumbaga, hybrid tayo. Kumbaga, may halong SMC, tapos breakout. Always may liquidity, guys, kasi nga, no, hindi basta-basta babagsak yung market kahit nasa taas kung wala pa siyang nakukuha, kumbaga tamang kumbaga liquidity, no, kumbaga hindi pa siya nakaka-liquidate ng kumbaga yan ng mga trade. So dapat hintayin muna natin na magkaroon ng liquidity bago tayo papasok. Ganun lang yung strategy natin, guys. Yan, nakuha natin yan 5 RR, almost 50 bips. Yan, baka niya yung mga upcoming videos natin. And this coming March, yun nga sabi ko dun sa last na video natin, mag-take tayo ng prop firm challenge, funded next. Abangan nyo guys, i-document natin yan para at least makita nyo kung paano tayo mag-trade. Yan, paano natin yan, panalunin yung trade natin sa fundness. Hope napapasa tayo. Yan, thank you so much. God bless.